Another requested review ng Zenlo M1 versus Mopax. Pero isama na rin natin itong mga ito. At sa mga nag-request, pasensya na po, ngayon lang ito nagawa. Pakita ko lang ito saglit. Dito nadadaya ang mga bumibili ng mini driving light. Tignan nyo yung ilaw, napakalakas pero nasa 3,000 lumens lang ito. Pero nung in-adjust natin sa tamang liwanag or sa tamang captured ng camera, ito lang yung nakikita natin or ganito lang siya kalakas. Pero sa reading, 3,000 lumens pa rin ito. Unahin natin itong no brand na laser gun. May 5 modes. Ganito ang itsura ng white light nito. At ito ay may 29 watts. Pero nasa 1,400 lux lang ito. Ganun lang ito kalakas. Ito naman yung kanyang yellow light. Nasa 29 watts din. Pero ang lux nito ay nasa 1,000 lux lamang. Ito naman yung blinking function. Ito yung blinking niya sa white light. And then, meron din itong blinking sa yellow light. After po ng blinking sa yellow light, mag-alternate naman po ito ng white at yellow. Yan po yung no brand na laser gun. Ito naman ang Mopax D2 laser gun. Ito ay may price na 1,200 pesos. Ito ay may wattage na 28 watts. Ito yung kanyang white light. At ito ay may lux na nasa 3,000 lux. At ito naman po yung kanyang yellow light. Dito po, meron na lang po itong 2,100 lux. Yan po yung kayang i-generate ng D2 laser gun. Mas mababa or mas mahina po yung liwanag ng yellow light. 3 wires lang ito, pero pwedeng pagsabayin yung white at yung yellow. At ito yung kalalabasan ng ilaw, yung kanyang mix or combo light. Pag pinagdikit, yung white at yellow wires. Kagaya din ng ibang na-review natin. Pag nag-combo light na ito, bumababa na po yung wattage. Makikita nyo naman po doon sa baba. At lastly, ito naman ang DSK laser gun. Ito ay may price na 1,100. Ito yung kanyang white light. At ang wattage na generate nito is nasa 24 watts. At may lux na 4,600 lux. Medyo mataas ito compared sa ibang brand na kaninang tinest natin. Ang problema lamang is medyo maliit yung ilaw nito. Compact. Payat pero pahaba. Yun po yung light na generate ng DSK. Pagdating naman sa yellow light, ito ay may 4,000 lux. Ito naman po yung mixed light ng DSK. Dito medyo tumaba na ito dahil magkapatong na yung white at yung yellow. At sa wiring nito, same lang din, 3 wires lang din po. Kailangan pa nating pagdikitin yung white at yung yellow. Ito na yung light comparison ng M1 Mini B3 versus laser gun. Unahin natin yung unang laser gun natin na no brand. M1 yung nasa ibabaw at laser gun naman na no brand yung nasa ilalim. Yan yung pagkakaiba nila sa white light. Ito naman yung ilaw ng M1 versus Mopax. Ito yung white light nila. Kanina dun sa ating lux meter, parehas yung generate na liwanag nitong dalawang to. Parehas silang nasa 3,000 lux. Pero mas mataas kumonsumo ng power si Mopax kasi ito ay nasa 29 watts. Ito naman yung pagkakaiba ng M1 versus DSK. Mas mataas yung lumens or lux ng DSK compared kay M1. Pero mas payat ang ilaw nito compared kay M1 na mas mataba. Ito naman yung yellow light comparison natin versus M1 saka doon sa no brand. Ganito kalaki yung pinagkaiba nila sa ilaw. Medyo oval yung no brand. Makikita nyo din dito yung diferensya nila sa lakas ng ilaw na lumalabas.
Mas maliwanag ang M1 compared sa no brand. Ito naman yung comparison ng M1 versus Mopax. Ito yung kanilang yellow light. Kung mapapansin ninyo, halos or same lang talaga yung intensity ng ilaw na binabato nila. Dahil parehas lang po yung lux ng dalawang ito. Pero nakikita nyo naman, mas malapad ang ilaw ng Mopax. Dahil na din mas mataas ang wattage nito. Ito naman yung sa DSK laser gun. Payat talaga ang ilaw ng DSK sa white at saka sa yellow. Pero mas matingkad ito ng konti. Base na rin doon sa ating lux meter. Maraming salamat po sa aking mga bagong subscriber. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat po at ride safe sa inyong lahat.